Ngayon pong araw, Webes, mainit si Senator Marcoleta kay Martin Romualdez. Sa interview niya sa Bilyonaryo News Channel, sinita ni Senator Marcoleta ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Bakit hindi kasali ang mastermind? Bakit hindi kasali si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga sinampahan ng kaso ng ICI kahapon? Why was not Martin Romualdez not included? That's up to the ICI. Maybe you should ask Because the they ICI. are trying to discredit Dutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI Gutesa. pa So you Bakit can, hindi nila i-summon si Gutesa? the same reason why they cannot summon him in problema natin the eh. Senate. Yes, sir. We're all looking for the mastermind. So the That most will- guilty. Kung na-miss niyo po ang balita kahapon, ang sinampahan ng reklamo ng ICI ay sila Senador Joel Villanueva, si Senador Jinggoy Estrada, ang Commission on Audit Commissioner na si Mario Lipana, ang dating kongresista at chairman ng Appropriations Committee na si Zaldico, si dating Representative Mitch Cahayon-Uy at ang dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nasaan si Martin Romualdez? Yun ang tanong ni Senator Marcoleta. Tawag niya doon sa mga napailan, mga sapsap. Hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yun. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Total, pinipilit naman ni Senator Marcoleta na dapat kasali si Martin Romualdez sa mga sinampahan ng reklamo. Bakit hindi na lang kaya siya magsampa ng kaso sa dating House Speaker? Di po ba si dating Senator Antonio Trillanes mainit din kay Senator Bongo? Hindi na niya inintay ang ICI. Nagsampa ng kaso si Trillanes laban kay Senator Go. Para po sa kaalaman ng lahat, maski ang senador ay nanunungkulan, incumbent, nakaupo, pwede po yan mag-file ng kaso maski kanino. Hindi nga ba si Senadora Amy Marcos nagsampa ng kaso laban kay Justice Secretary Boying Remulla na ngayon ay ombudsman? Dahil sabi niya may krimen daw na ginawa si Remulla nung pilit pinadala si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Ibig sabihin, pwede mag-file si Senator Marcoleta laban kay House Speaker Martin Romualdez. Total, naniniwala naman siya na dapat isali ang dating House Speaker. Kung ang tanong niyo po ay kung pwedeng ang mambabatas ay kasuhan ng kapwa mambabatas, nangyayari po yan. Noong pong 2017, si Senator Laila De Lima ay nagsampa ng kaso laban kay Senator Richard Gordon. Ang kaso po ni De Lima laban kay Gordon ay abuse of authority at conduct unbecoming of a public official. Lawmaker versus lawmaker, kasuhan madami po yan. Noong 2008 po, si Senator Antonio Trillanes ay nagsampa din ng kaso laban kay Senator Manny Villar. Ang kaso nun, conflict of interest and improper conduct related to the C5 Road Extension Project. Noong namang 2023, si Representative Arnie Terves ay kinasuhan si Representative Gloria Macapagal-Arroyo for alleged destabilization. Ang sinasabi po natin, pwedeng pailan ni Senator Marcoleta si Martin Romualdez kung talagang mainit siya at kung talagang may ebidensya siya. Kung ang tanong naman nyo po kung makakaantala ito sa trabaho ng ICI kung magsasampa ng kaso si Senator Marcoleta laban kay Martin Romualdez, hindi po. Pwede pong maituring na ang kaso ng ICI laban kay Romualdez kung dadating yun o yung kaso ni Marcoleta laban kay Romualdez ay complementary, magtutulungan sila. Pwede silang mag-blend, bahala na ang Office of the Ombudsman kung anong gagawin kung maging dalawa ang kaso. Pag
nag-file si Marcoleta, pwede din niya maging pressure para sa ICI na bilisan nila at galingan nila ang trabaho nila. Siyempre, hindi sila pwedeng magpatalo kay Marcoleta kung magpa-file si Marcoleta. Ang nakita ko po ay si Gutesa ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. Oh, ikaw nagsabi niya na, Senator Marcoleta. File mo na kaso laban kay Martin Romualdez. I-push mo yan. Hihintayin namin yan.